Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte Ayan. 2016. Oh. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman. Plunder case daw na sinampa niya, na inimbestigahan daw ng ombudsman. Mag-follow kayo dun sa istorya nitong si Raulo na ito. Napakasinungaling eh. At ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, Oo. and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from Kinonfirm daw. Kinonfirm daw ng AMLAC. so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Grabe yung kanyang yung kanyang argument. Well, pwede yan. Pwedeng gamitin yan na yan sa impeachment, ganyan-ganyan. Panoorin nyo ito ha. Ito, AMLAC mismo. AMLAC mismo nagsabi na sinungaling ito si Trillanes. Source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And so, dininay na daw yung sa 2016, 2017, doon sa Ombudsman, dininay din nila. Ibig sabihin, walang kinalaman ng AMLAC, di ba? Ibig sabihin, yung sinasabi ni Trillanes na parang kinukonfirm ng AMLAC, hindi ho totoo. Ito na-observe ko. Hanapin nyo itong video na ito sa Congress o House of the Representatives sa YouTube. Hindi nyo makikita. Buti na lang may nag-upload na isang channel na nag-upload itong video na to. Ang hirap hanapin. Mukhang sinadyang tanggalin ng Congress itong part na ito. Kasi nga naman, booking si Trillanes dito eh. in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents. They denied. They deny na hindi po sila, wala po silang sinasabi na totoo yung mga sa kanila galing. Kasi yan ang claim ni Trillanes eh. Sa kanila nang galing. Wala daw. So sinungaling talaga si Trillanes. Grabe o ano? In relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, tingnan nyo, ididiin pa nito. AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Ayan, malinaw.